Sama-sama tayong magiging karakli. Binulabog ng nagngangalit na apoy at maitim na usok ang bahaging yan ng Vimapa sa Santa Mesa, Maynila, pasado alas 9 ngayong gabi. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area. Napuno ng mga truck ng bombero ang kalsada kaya halos di na ito madaanan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Wasak ang tatlong sasakyan matapos madisgrasya sa bahagi ng SLEX sa Santo Tomas City, Batangas kaninang tanghali. Sa inisyal na investigasyon, pumutok ang isang gulong sa likod ng van kaya nawalan umano ng kontrol ang driver. Saka ito tumama sa concrete barrier at bumaligtad. Agad naman nakapreno ang kasunod nitong wing van pero hindi na nakahinto ang nasa likod nitong truck kaya naararo nito ang wing van. Sugatan ang isang pahinante na dinala sa ospital. Nagdulot ng pagbigat ng trapiko ang disgrasya bago tuloy ang naialis ang mga sasakyan bandang alas 2 ng hapon. Patuloy ang investigasyon. Suspendido na ang lahat ng bus ng Solid North Transit kasunod ng malagim na karambola sa SCTEX na ikinasawi ng 10 kahapon. Ilan po sa kanila mga bata na papunta sana sa isang children's camp. Saksi si Darlene Kai. Ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pa sa akin. Abot-abot ang pagdadalamhati ni Elmer sa pagkasawi ng asawa at bunsong anak sa malagim na trahedya kahapon sa SCTEX northbound sa Tarlac. Iyon ang naging na-miss ko sa kanya. Yung sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, aalagaan kita. Wala na eh. Yun ang pinakamahal kong anak ng bunso ko. Sige, asawa ko. Papunta sanang Pangasinan ng mag-ina ni Elmer para sa isang children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan. Sakay sila sa van kung saan kasama rin nila ang 2 kapatid at 3 pamangkin ni Randy. Nanlambot ako, sir, na nung nalaman ko na gano'n ang nangyari. Lalong-lalo na nung pagpunta namin dyan sa ospital na nakita ko silang wala ng hininga. Yuping-yupi ang van, gayon din ang isa pang SUV nang mabangga ng bus ng Solid North matapos umanong makatulog sa manibela ang driver. Sa tindi ng disgrasya, pahirapan ang ginawang rescue and retrieval operation. Parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin, kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi tatamaan mo may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Nasawi rin sa disgrasya ang mag-asawang sakay ng nayuping SUV. Nakaligtas naman ang 2 taong gulang nilang anak. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio eh. So, kalungkot lang. Umiiyak, mami. 2 years old lang po kasi yun. So, walang kaalam-alam ng bata. Inilipat sa ospital sa Bulacan ang bata ng kanyang kaanak. Iniuwi na rin doon ang labi ng kanyang mga magulang. Ang Philippine Coast Guard maglalaan ng 250,000 peso financial assistance para sa pamilya ng babaeng biktima na isang miyembro ng PCG. Inalulungkot po namin sa Philippine Coast Guard ang nangyari. May nakaprepare na po tayong financial support. Sa kabuuan, 10 ang nasawi sa insidente, 35 namang pasahero ng bus ang sugatan, kabilang ang 3 minor de edad. Ayon sa pulisya ay nakapag-usap naman na raw yung kinatawan ng bus company at yung mga sugatang pasahero na karamihan ay nakauwi na. Nadamay rin sa karambola ang isang SUV na papunta sanang Manawag Church para ipabless ang kanyang sasakyan. Nakapila na kami, siguro mga nasa 5 minutes na, sobrang mabagal ang takbo namin. And then, what happened siguro, chill lang kami sa loob, typical na driver, kakausap mo yung kapatid, bigla ko may narinig na malakas na tunog sa likod, bugs, talagang, that was the loudest noise na napakinggan ko sa tanan ng buhay ko. So, pag dinig ko ng bugs, nakita ko pa sa mirror ko, yung kung paano humampas ang truck sa likod namin. And then, gulat, takot, kung last day na ba namin yon. So, ang ginawa ko is make sure ko na
safe yung mga kapatid ko. Nasa kustodiya ng Tarlac City Police ang bus driver na sabi ng pulisya ay tumangging sumailalim sa drug test. Nagnegatibo naman siya sa breathalyzer test. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siyang magsalita. Sinuspindi na ng LTFRB ang lahat ng bus ng Solid North Transit. Sa amin kasi is whether or not there is gross negligence. Kapag yun ay napatunayan sa hearing, then yung preventive suspension of 30 days might be extended or tuluyang mawala yung prangkisa, ma-revoke o ma-cancel. Patuloy din naming sinisikap na kunin ang panig ng bus company pero wala pang sumasagot sa amin. Sa pulong ngayong araw kasama ng mga bus company, binigyang diin ng Transportation Department na dapat may mga pagbabago sa mga susunod na buwan sa operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Kailangan baguhin natin lahat ng proseso. On the part of the government, babaguhin natin ang lahat ng ating mga proseso para gawing mas stricto at hindi lang yung proseso kundi yung enforcement. Kailangan pag may aksidente, pag may pagkakamali, kailangan may parusa. At ngayon, sisiguraduhin natin maparusahan yung mga dapat parusahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Inararo ng multicab ang mga tricycle at motorsiklo sa South Cotabato. Patay naman ang isang rider na nagulungan ng truck sa Bulacan. Ating saksihan. Sa kuha ng CCTV, makikita na kapwa binabagtas ng rider at truck ang kahabaan ng Wakas Bukawi patungong bayan ng Balagtas sa Bulacan kahapon. Makikita na dikit ang takbo ng truck sa motorsiklo. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang natumbok na ng truck ang motor. Hindi na nahagip ng CCTV pero tumumba na pala ang rider matapos makaladkad at magulungan pa ang ulo. Dahil sa tinamong injury, patay ang rider na kinilalang si Reynan Baruga, 33 anyos. Naaresto naman ang suspect na truck driver. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng trailer truck na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Coronadal City, South Cotabato, nahuhulikan din ang pag-araro ng multicab sa hilera ng mga tricycle at motorsiklo. Muntik na madamay ang isang lalaki pero mabilis siyang nakaiwas. Ayon sa senior citizen na driver ng multicab, sumakit ang kanyang ulo. Sinubukan niyang maghanap ng mapaparadahan pero nablangko na ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Agad siyang binigyan ng atensyong medikal. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Dumating na po sa iba't ibang probinsya ang mga automated counting machine o ACM na gagamitin sa eleksyon 2025. Nagsagawa na rin ang final testing and sealing ng ACM ang COMELEC sa ilang lugar. Saksi, si Bernadette Reyes. 10 balota ang isa-isang ipinasok sa bawat automated counting machine o ACM sa Pateros Elementary School. Final testing and sealing pa lang ito ng mga ACM na gagamitin sa eleksyon kaya paglilinaw ng COMELEC, hindi pa counted ang mga botong ipinasok dito. Inaalam natin may problema ba ang makina. Sa part ng COMELEC, ang purpose namin dito ay kung ano yung kulang, kung anong dapat palitan, kung mismong buong makina ay dapat palitan o yung mismong SD card ay dapat palitan. Yan po ay gagawin ng komisyon. Sa gitna ng testing, isang balota ang hindi agad tinanggap ng makina. Sabi ng isang electoral board member, ano lang yon, jam? Pinindot lang yung okay, lumabas na siya ulit. Okay na. Nakatabi kasi yung papel niya nung pinasok, kaya nag-jam siya. Pero so far so good, walang problema sa machine. Dumalo rito ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Alam na rin naman nila yung mga kanilang dapat na obserbahan at gagawin during final testing and sealing. Naabisuhan na rin yung aming po mga coordinators regarding doon sa kung ano yung mga dapat nilang obserbahan. Ayon sa COMELEC, mahalaga ang final testing at sealing ng mga automated counting machines para makapag-generate ng initialization report kagaya nito na nagpapakita na zero o wala pang boto para sa lahat ng posisyon. Sakali magkaaberya ang mga makina, may mahigit 100 repair hubs sa bansa at may nakastandby na 16,000 ACM na maaaring gamiting pamalit. Itatago naman ang mga ACM sa ligtas na lugar pagkatapos matest at maselyuhan. Pababantayan yan hanggang sa mismong madaling araw ng Mayo 12. Wala na pong alisan ng mga magbabantay na PNP or AFP personnel para protektado at
sigurado na nababantayan. Dumating na rin kanina umaga sa Astrodome sa Dagupan City ang mahigit 100 ACM. Bukod sa mga pulis, may mga naka-install ding CCTV sa lugar para masiguro ang seguridad sa mga ACM. But after today, isisil ho namin lahat ng mga entry points dito sa Astrodome para wala hong makakapasok. Ide-deliver ang mga ito sa iba't ibang voting center sa May 5. Sa Davao City naman, kahapon na umaga, dumating ang mahigit 1,000 ACM para sa 3 distrito sa lugar. Binabantayan ito ng mga election officer at mga kawani ng election watchdog ng PPCRB. Sa May 6, isasagawa ang final testing at sealing ng mga ACM doon. Kahapon din na ipadala ang mga ACM sa General Santos City at magkakaroon sila ng final testing at sealing sa May 7. Kabilang sa mga idineliver ang mga balota at battery na gagamitin sa araw ng eleksyon. Kasabay ng mga paghahanda, tuloy rin ang pagbabantay ng COMELEC sa mga kandidato. Sabi ng COMELEC, posibleng madagdagan ang halos 250 pinadalhan ng show cause order dahil sa mga pagdabag sa election rules. Nire-resolba na rin daw nila ang disqualification cases. Kulang-kulang na siyang 300. Sa mga susunod na araw, mag-i-issue pa ng show cause orders at pagkatapos doon sa disqualify na major disqualification ay yun nga po, disqualification base sa vote buying dyan sa Quezon, kandidato for congressman, isang incumbent mayor. Naghahanda na rin ang pulisya para matiyak ang seguridad ngayong nalalapit na ang eleksyon. We are 100% po. We are in full alert starting tomorrow po. Yung mga lahat ng police during election, you are na as much as possible, dapat nandun na kayo sa early voting. We'll make sure this is the safest election po. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.